2.0. Good morning mga partners and of course ang ating mga partners online. Miss Ana, good morning. Yes, good morning po. At si Miss Rachel. Yes, good morning po. Ayan, ang ating pong topic today, tinawag nilang pesting kuhol, pwede mo palang ikayaman. talaga? Yes. Marami pong naintriga dito sa ating topic ngayon. Pero bibigay po ng Team Atobi sa inyo yung mga posibleng mga paraan para maging maganda ang ating kita mula dito sa kohol na ito na tinuturing pong peste at problema sa palayan. And of course, si Miss Ali. Good morning. Hi, good morning. So, ngayon po, simulan na natin ang ating po namang Farmer's Talk 2.0 sa tanong na paano nga ba na napunta sa Pilipinas? Yes. Ano ang history nan kasi, nagsimula yung 1982 at mga year 1984. Yan, galing yan Taiwan na nagmula sa South America. Sa country ng Brazil at Argentina. So dahil sa mataas ang nutrient ng kuhol, so dinala yan sa Pilipinas. So yung iba naman pinagparamit, pinadami nila yan dahil nga dun sa food consumption actually yan eh. So yung iba nag-experiment ganun, tapos hanggang sa hindi na na-control, naging peste sa ating mga palayan. Actually noong taong 1990, halos 3 milyon hektaryang palayan sa Pilipinas ang tinamaan. So, So, inabot siya ng 1.2 to 1.6 million hektar ang nasira. Grabe, ng golden kuhol. Yes. Yung mga panahon na yun, napakahalaga ng pera noong mga panahon na yun. Halos 212 million ang naubos na budget para masukpulang yung pesteng kuhol. Noong mga panahon na 1990 yan. Yes. Sa region 2, actually, talagang napinsala ng gusto yung mga palayan dyan sa Cagayan Valley. Ayan po. So, kumbaga, nung ma-introduce dito sa panahon ni dating Pangulong Marcos, ang layunin lang po nila nun di ba, Miss Ana, is magkaroon tayo ng masustansyang pagkain. Oo, kasi mataas sa protina kasi ang kuhol. At saka siyempre, matulungan tayo, no? Kaya lang, ang nangyari, naging peste. Oo, yun. Kasi may mga, alam mo naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo mag-experiment, magpadami kasi nakikita natin na malaki yung potential ng kuhol eh. So parang hindi siya na-control, ayun. So hindi natin alam syempre yung pag-aaral ng mga tao noon, yan ang naging resulta, naging peste sa ating mga palayan. So, yan po yung konting history na binalikan na lang natin through Miss Ana dahil sa papaano nga ba nakapasok dito yan, lalo na sa panahon nila Miss Ali, hindi pa nila alam yan, di ba? Alam naman sumulpot lang yan dito, so inintroduce dito yan, and then naging peste. Kasi na nga, siguro masarap yung ating palay, ano? Kaya gano'n. Siyempre, wartiti ng Pinoy yan eh. So, ibig sabihin talaga masarap yan. Sige. Ngayon, alam na natin kung paano nakapasok dito yan at naging pinsala later on. Pero, hindi natin titignan yung nakaraan na ito na naging peste. At sa ngayon ay medyo meron pa rin naapektuhan. So, ang tignan natin dito kung paano natin ito mapapakinabangan yung positive side. Para hindi na natin siya problemahin na bibili pa tayo ng molluside kapag tayo nagpapalayan, gastos yun eh. Diba? Para patayin yung kuhol. Umpisahan natin mga kaibigan itong mga paraan na sinasabi ng Team Atobi na pwede nating ikayaman. Magagamit bilang natural ingredients sa paggawa ng livestock at aqua feeds o direktang pakain. Yes, Miss Ana? Yes, ayun, yung direktang pakain sa mga hayop, pwede natin gamitin yan. Katulad sa mga itik, sa baboy, sa manok, so sa marami pang iba. Kumbaga, pwede tayo makatipid, di ba, Miss Ana?
Yes po, napaka taas kasi ng protina at iba pang mga nutrient na makukuha mo sa kuhol. Actually, napakaganda pa rin source ng calcium, lalo na dun sa mga nangingitlog na mga hayop. Ayun. So, bakit pwedeng ikayaman yan? Pwede ko kayong gumawa ng feeds. Pwede rin kayo magbenta ng sariwang snail. Yes. Diba? So, yun. Isa ho yan sa pwede nyong pagkakitaan. And minsan, di ba, may binuburo yata yan? Miss Ana? Binuburo, Yes ano? po, binuburo, depende kung anong nasaan lugar. Pero yan, marami na. Actually, mamaya palalaman natin, marami palang ginagawa o pwedeng gawin sa kuhol. Ayun, oo. Sige, puntahan natin ng susunod na pakinabang dyan. As beauty products as well as medicinal. So, yung snail slime, pwede nyo pong gamitin for beauty products. Actually, malaking industry na po yan. It's 5.5 billion peso industry Wow. na. Ang laki, no? So, kung may alaga po kayong kuhol, kahit mga 1,000 lang, Pieces, 1,000 yeah, pieces? you can earn so much from that. Mm-mm. Pwede nyo pong gawin para hindi harm yung snails. Kuha po kayong snail, tapos yung dropper, Medicine with dropper. water, Mm-mm. tapos Paagusin. Yes, yung Patuloyin. slime. Yeah, using the water. Meron pong iba na sinistress nila yung snails para makalabas ng mucin. Huwag niyo po gawin yon kasi minsan pag sinistress nila, may lumalabas ring feces. Pag pinilit. Yeah, so pag sinstress niyo po, tapos lagay niyo sa mukha niyo. May kasama naman pong feces. May poops, ha? Yes, may mga machines rin naman po na it's made to pleasure the snails. So it doesn't harm. So mas maganda po na wag niyo po i-harm yung snails para magamit niyo pa po ulit-ulit. Kasi pag stinrest niyo naman po, baka maapektuhan yung production ng slime. So yan, it's very beneficial as well yung slime. As you can see from the slides, maganda po yung effects niya. Gawa po ng collagen, elastin, vitamin A, vitamin C, hyaluronic acid, and glycolic acid na naandun sa slime. And all of these, especially yung collagen and elastin, they're very good for the skin kasi they're proteins that help with the tissues, yung fibers and tissues. So it strengthens. Tapos yung elastin, pag nag-age ka, pag hinila mo siya, parang magkakaroon ka ng mga wrinkles and stretch marks and all that. Okay. So pag very rich in collagen and elastin, it will be able to bounce back. Okay. At saka, kasi, pati po sa mga stretch marks, ang stretch marks po kasi, ang nangyayari po dyan, pag na-overstretch yung skin, nabe-break, na-disrupt yung mga fibers natin sa skin. So, ang nangyayari, finifix nila ng mga fibroblast cells yung mga na-break na fibers. Kaya nagkakaroon ng mga marks kasi ayun po yung finix na So, pag maganda po yung slime kasi na-synthesize yung collagen and elastin na kailangan po sa tissue. At saka may vitamin C and vitamin A din po. Vitamin A for glowing skin. Yan. And vitamin C for inhibits melanin production. So yung mga discoloration, ganon. Kung ayun na po Nawawala masyadong din yun. itim. Yes, even skin tone, like that. And yung hyaluronic acid Kaya is pala for napakalaking hydration. industry na yan. Yes, lalo na sa Korea and US. So, pwede po natin gawin yan ngayon. Oo. At saka hindi, dahil dito sa Pilipinas ang setting natin, ang mangyayari po niyan, pag nag-alaga kayo ng kuhol at maghanap kayo ng, nag-export actually tayo ng kuhol, maghanap po kayo ng company na pwede ninyong yung humango sa inyo para magamit na pandagdag do sa pagkuha ng slime. So, yung mga companies na ito na nagmamanufacture ng mga ganyang beauty products, ang pwede ninyong market kapag kayo ay pumasok sa ganyang negosyo. Yeah. Pwede nyo rin po Pero ibenta yung actually dito sa slime. Pilipinas marami na tayong mga product, lalo na yung mga soap na ang kanilang scent ay snail. Wow, galing. Oh, yes. Yeah. Yan yung pampa-rejuvenate, pampabanat ng mukha, pampaputi. Meron na tayo napakarami ng product na ang makikita mo sa Pilipinas actually. And Miss Rachel, you're saying something? Yes po. Yun nga po, pang moisturize ng skin. And then yung iba, ginagamit na panggamot sa mga skin inflammation. Yan, parang as medicinal. Yung snail slime nga, yung snail mucus, parang since ancient Greece,
times pa, parang ginamit na nila yung snail bilang pang-cure nga sa mga sakit sa balat and sa mga inflammation. So, parang ever since na lang, naging practice na, tapos na-improve na lang and na-develop until such time. Yeah. Meron rin po, dati pa actually ginagawa, yung snail mismo nilalagay sa mukha. Yeah, Tapos pinapagapang. Effective naman daw. Pero Try kung gusto niyo natin. po, serum na lang. Tapos slime. Hindi ko ma-imagine yung gumagapang niya. Pero ang dami talaga di ba? Sa Yeah. internet makita mo pinagagapang talaga. So, ayun, pwede po ninyo yan pagkakitaan dahil napakamahal po ng bili ng slime na ito sa inyo. Tsaka yung sabon na binabanggit ni Miss Ana, mahal yun ha. Yes, oo. May tinda ba kayo nun? Parang alam ko yun. Actually, nakagamit na ako nun eh. Ako din nakagamit na. Ang ganda. Yes. Oo. Sige, mamaya pag-usapan natin. Okay. So, puntahan natin ang next. Ayan, magagamit na sangkap sa paggawa ng hollow blocks, binders, bricks, at tiles. Yes, totoo po yan. May industriya na po na ganyan. Kaya kung halimbawa mag-aalaga kayo ng kohol, yan po sa ngayon ay nandun sa construction industry yan no? So, nagagamit po, hindi yung mismong kohol, kundi yung shell. Oo, dahil lalambot yung hollow block nyo. Pag So, ito pong shell ng mga kohol, ginagamit natin sa paggawa po yan ng tiles, ng hollow blocks, at saka bricks. Actually, tinest po yan, kaya po binabanggit na namin sa inyo yan. Dumaan po yan sa mga pagtetest ng strength, appearance, and the cost. At nakita nilang talagang napakaganda ho na ito na maging alternative material at saka ingredients, kumbaga sa pagkain, sangkap sa paggawa ng hollow blocks, tiles, and bricks. Sa bricks po ay lumalabas na siya na yun yung parang ipinapalit do sa sand. No? So, kumbaga, dadamihan lang syempre, no? Doon naman sa tiles, ang ginagawa naman dyan, kapag i-mix mo yan sa styrofoam, magmumukha siyang parang granite tiles. Makintab na madulas. Ang ganda, di ba? So, nai-imagine ko na kung gaano ka high class yung tiles mo kapag ginamitan ng snail shells. Actually, merong mga crops din, no? Na ganyan, na ginamitan ng mga shells ng kohol. Pero itong binabanggit namin sa inyo, magandang pagkakitaan nito. Halimbawa, magtayo kayo ng negosyo na paggawa ng hollow blocks, bricks, and tiles. Actually, kahit konti lang po na, nakakapagsimula yung iba dyan. Dahil may kakilala ko, nagsimula sa bricks. No? So, yung mga natural na nasangkap na semento, buhangin, yung mga ganon, medyo nababawasan na. So, magiging, kumbaga, yung cost niya, mapapababa. And then, matibay pa rin. Actually, sinubukan nila yan na yung per centimeter, kaya sa ordinaryong tiles, kaya niya ang bigat na 70 kilos per square centimeter. Pero, yun yung natural na Pero yung merong snail shells, 107 kilos. Per centimeter. So, nakita po ninyo na talagang umubra ito sa industriya. Kaya kung kayo papasok sa ganyang negosyo, paggawa ng hollow blocks, bricks, and tiles, and of course, binder. Yung binder kasi pag naglagay ka ng mga, halimbawa, semento, adobe, yung panggitna, yung filler, parang ganon. So, dati, purong semento gagamitin mo dyan. Yung halimbawa, yung Portland cement, madalas yan na ginagamit dyan. Pero ito, pwede na siyang pampalit. So, pinupulbos lang yung shell na mabuti. So, ito po, pwede nating ikayaman kung papasok kayo sa ganong negosyo. Of course, kailangan magkaroon kayo ng farm ng snail. Para mas makamenos kayo. Kaysa yung aangkat kayo, di may doble ng yun, di ba, patong. So, yan po ang isa sa pwede nating gawin. Ito maganda to pasukin Ano yung papasukin na yan? Itong paggawa ng sa snail gamit bilang arts and crafts. Ayan, kasi dito marami kang pwedeng gawin sa snail na to. For example, gusto mong magtayo ng unique na restaurant. Pwede mo gawin yung shell ng kohol, pwede mo siyang gawin na decoration. Oo, yun yung magiging mo. For example, gusto mo gumawa ng exotic na restaurant kasi nga, 'di ba, yung ilalagay mo mga exotic food. So pwede yung mga snail nila, pwede mong gawing
curtain. Wow. O di naman sa pintuan, yung pinaka-design, lagyan mo ng design. Mhm. Then, kapag gusto mo rin naman pumasok sa larangan naman ng paggawa ng mga giveaway, so pwede mo yung gawing pang giveaway. So, iha-hand paint mo lang yan, yes, ano? yes. Yan, Tulad nung oo. nakikita nyo dito sa Ayan, tignan natin. monitor natin. Yes. Ayan, may mga snail tayo na like pebbles na Oo. nilagyan ng hinandcraft nila. Oo. So yan, maganda rin yung gawing decoration sa loob ng ating restaurant o di naman sa bahay. O di naman mahilig po kayo sa mga romantic place, ganyan. Oo. So pwedeng mong, yung snail, pwedeng mong lagyan ng kandila. Oh, So, galing, no? yes, yan. So, pwede mo nang kapag gusto mong gumawa ng restaurant, pwede mo nang gawin yan doon sa restaurant mo. So, maraming ideas. Yung iba, sa Thailand, ang ginagawa nila, tinatamnan nila ng bonsai. Wow. Ang laki naman ng kohol na yon. Yes, Hindi gusto kaya ko sa yung sobrang bonsai. bigat ng Actually, yung bonsai, bonsai, tumumba yun dahil hollow Isang stick lang siya. Ah. Tapos itusok mo doon sa, lagyan mo ng konting kusot. Oo, lupa, natural. Lupa. Tapos, itusok mo, so nabubuhay sila doon. Ayun. Ginawang pat. Oo, katulad nito. Okay, hanging. O di naman mahilig kayo sa mga accessories like jewelry, Nako, hikaw, necklace. Gusto ko yung malaking kohol dito. No? Oo, kasi sa Thailand, ginagawa nila yan as a jewelry. Mm. Then, so dito sa Pilipinas, pwede rin natin gawin yan. Kasi, actually, meron na dito sa Pilipinas. Kapag pumunta ka sa mga cultural na products, damit na pang-cultural, pero ang pinaka-design nila is snail. Yes. Okay. So, parang yung beads, imbis na beads yung nilagay nila, small snail yung nilagay nila. Ang galing. Yes, mga accessories, ganon. Mm. Then, meron din, kapag gusto mo naman yung bahay mo is Oo. unique naman din sa iba, pwede kang Oo. gumawa ng curtain na gamit using snail ng shell ng Oo, snail. oo, Tapos, oo. decorate mo dun sa bahay mo. Ayun. Maraming pwedeng pagkakitaan pwedeng gawin yan. Mm-mm. Hindi lang yan. Mm-mm. Actually, sa ibang bansa, pinag-aralan na to ng mga scientists. Pwede rin siya gawing rubber. Matibay siya gawing rubber. Yung sa piston, pang-align. Mhm. Ginagawa yan sa ibang bansa. Galing. Mm-mm. Oo. Kung ako naman, siyempre kaya ko lang yung konting puhunan, ano? Magano ko, gusto ko yung nakita ko yung picture, maganda yung gold. Ayan, yes. Gusto ko yung gold. Isa sa pwede ko naiisip na pagkakitaan dyan, pag tuwing mga Christmas. O, di ba magaganda okay. yan? Oo. Gawing mga decor kapag Ornament? Pasko. Sa Christmas tree? Hindi lang, mga yung pang sabit, Yes. pang display sa Oo, mesa. sa bahay mo. Lahat, everything na pwede mong maisip. At saka kung sa damit naman, naisip ko yung baby snail. Yeah. Parang Hindi, gagawin ko siyang butones. At saka, pwede ka rin gumawa ng base. Ayo. Using yan. Snail. Kapag ako magninegosyo, gamit yan. Gusto ko, yung paggawa ng mga pang-giveaways. Kasi, Sa mga event. sa mga events, sa mga birthday, ganyan. Yes. Alam niyo kung bakit. Mm. Kasi, maraming potential kasi na pwedeng gawin doon. Marami Correct. kang design na magagawa Correct. na unique sa iba. Mhm. Na walang katulad. Customized. Yes. Yeah. Maganda. So, inaasahan namin na isang araw may negosyo ka ng ganyan. Sige. Papakuha mo lahat ng kuhol dun sa Mindoro, ano? Oh, yeah. Sure. Oo. So, ayan ho, beauty, tapos crabs. Chimes. Maganda rin Yes, siya gawing chimes, oo. So, oo. Wag lang yun, lagi mababasag yan. Hindi naman. Pag malayo Oo, lang. Ano? lagyan mo lang ng konting pagitan. Ayun, Para alam mo, tama pag may naman. papasok sa loob ng bahay nyo, tunog yung chimes mo. Snail. Ito pa. Ayan, Ayan, yung chimes. Oo, ang galing. At saka yun, ang ganda, di ba? Yung sa may Oo. pintuan, yung kinustomize niya as love. Wall decor. Oo, okay. Ganda. Pwede mong gawin din. Welcome, imbes na love, Ito, welcome. hikaw. Yes, hikaw. Oh, ikaw yan. O, kailangan tayo maging creative. Baka higit pa dyan ang naiisip ninyo sa ngayon. Ano po? So, pakolekta na ang mga kuhol sa inyong lugar. Alright? So, puntahan natin ang isa sa magandang nakakabusog. Ilan pong mga special na putahe na pwede nyo i-process, no? Magandang ilagay sa
sa mga magandang packaging materials. So, sige, tignan natin. Miss Rachel. Yes. Ayan, so natapos na tayo dun sa mga pang-beauty, pang-medicinal, and sa construction and arts and crafts. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagkain. Siyempre, makakatulong to sa pangkabuhayan natin, lalo na sa mga basic needs natin as food. So, maraming pwedeng gamitan ng snail. So, pwede nga itong pwede i-process, pwedeng iluto, at pwede pang-import or export, depende sa magiging outcome ng product natin. So ngayon, syempre bago natin i-prepare lahat ng ito, hindi naman natin siya basta-basta iluluto lang. Oo, Meron tayo syempre mga kailangang i-consider at mga safety precautions bago natin i-prepare o iluto. Correct. Yung kuhol. Mhm. So, bibigyan natin sila ng tip kung ano yung mga dapat nating i-prepare para sa para sa ating lulutuin or sa ating ipapackage na product. So, una, ayan, ito yung mga basic tips para ma-prepare yung snails. Okay. So, syempre, put the snails in a tank without food for 2 days to make sure that the intestines are emptied. So, ilalagay natin siya sa isang tank sa loob ng 2 araw. Gugutumin muna natin siya para siguro natin na yung kumbaga wala na laman yung tiyan niya, maging malinis siya. Pero optional ito, pero syempre para sa kaligtasan na rin natin dahil tayo yung mga tao yung kakain nito. So pwede na nating i-consider na sundin itong procedure na to. And then papakuluan natin yung mga snails 20 to 30 minutes. So syempre sa pamamaraan ng pagpapakulo sa kanila, so yung certain time mamamatay sila. And then yung iba kasi, yung iba pinupukpok yung shell para mag-crack sa kanila tatanggalan ng laman. So other option nito, papakuluan natin yung snail. Yun, until, mas madali na siyang tanggalan ng laman. So yung pangtanggal natin dun sa laman for the shell is gagamit tayo ng hook or tweezers. O kaya stick ng barbecue, yung kabayan. Yan. And then tatanggalin natin yung katawan or yung intestine, yung katawan at bituka ng snail. Ang kakainin lang kasi natin dyan is yung food. Kasi yung mga internal organs, syempre hindi maganda yung lasa. So syempre, kaalisin na natin yan. And then, naalisin din natin yung operculum o yung shell door. Iba dyan, tinatanggalan din nila yung pinaka-slime ng snail. Ginagamitan nila ng either lime or lemon. Kasi itong lime or lemon, meron siya mga acidic properties para makapagtanggal ng mga yung parang slimy texture o yung parang body expression nila from the snails para mas makuha lang natin yung mga essentials na gagamitin natin para sa ating lulutuin. So, kailangan din natin syempre hugasang maigi yung kumbaga natanggalan natin mga laman, mga intestine, linisin natin sa malinis na tubig. Okay. Ayan. So after that, pwede na natin siyang i-prepare. Kumbaga yan yung mga preparasyon, mga kaibigan na dapat gawin bago kayo makapagluto ng kohol kasi para lang maging safe and clean. Okay. Yes. Kasi di naman basta kukunin natin siya kunyari sa palayan ng direct lang and then hugasan lang basta and pwede nang kainin. Siyempre hindi may mga step-by-step procedure para to make sure na malinis yung ating kakainin. Okay. And then, ayan nga, so after nating masundan itong mga procedure na to, so basically, medyo pre-cook na siya. Pero meron pa tayo ibang pwedeng magawa para mas ma-extend yung life niya. So, pwede natin siyang i-process. Pwede natin siyang i-preserve. So, papaano yun? So, ngayon, meron na rin mga ibang products na ginagawa na snails in brine. So, gumagawa sila ng brine solution para ma-preserve, mas mapahaba yung shelf life ng ating mga snails. And pwede pa itong ibang benta. So, yung snails in brine, basically, yung brine solution is salt and water. So, mas maganda, papakuluan muna natin din yung brine solution natin. And then, hayaan muna natin mag-cool down after natin mapakuluan. Tapos bago natin isalin sa jar, yung ilalagay nating pre-cooked snails. Yun yung kaninang sinunod nating procedure. So, yun, pwede na natin siyang isama doon sa ating
salt and water solution. And then yung mga packaging, yan syempre kailangan i-consider natin yung mga medyo eye-catching. Kasi pwede rin natin siyang, yun nga, pwedeng inkan. Pero ngayon, ginagawa ng iba, yun nga, nilalagay na sa jar. Syempre, kailangan pumili din tayo ng klase ng jar na gagamitin natin, yung medyo mas appealing sa mata ng mga customers natin. Syempre, marami pa tayong dapat i-consider, hindi lang basta natin siya ibobote. So yun, dapat syempre, gumawa din tayo ng mga labeling, lalagyan natin ng parang pinaka-branding yung ating product. Syempre, andun yung ilalagay din natin kung gaano karami yung net weight ng ating product. Tapos, syempre, yung pangalan, yung contact details, syempre, i-market natin siya. So, para reach out tayo ng mga iba pang potential customers, maglalagay tayo ng mga contact details natin. So, ibig lang sabihin, in short, ay lagyan nyo ng label. So, importante doon, andun yung net weight niya para syempre gaano karami yung ang nakalaman dun sa isang bote. And then, kung mas better din kung maipalab test natin kung medyo may budget tayo para sa safety, para ma-determine din yung shelf life niya. Para syempre malagyan natin ng expiration na para alam din ng mga gagamit na okay, kailangan na natin i-consume nito after mabuksan to. Okay. Or kung 6 months, kung 1 year, kung abot pa siya. Yan naman Miss Rachel, talagang meron tayong patakaran sa labeling na binibigyan ng DTI. No, talagang yun nilalagay talaga. So, yun yung kailangan nating alamin kung ano yung proseso, lalo na sa packaging at kung ano yung mga requirements na kailangan. So, hindi lang natin siya basta ibubutin na lang tapos ibubenta na lang ng beer na gano'n. Siyempre, i-consider natin yung mga gagamit nito, kung ano yung mga hahanapin sa atin. So, siyempre, yung mga ingredients na ginamit natin, kasama na rin dun sa ating packaging, sa ating labeling. Yun dun yung mga ginamit natin. Okay. And then, syempre, sa pagmamarket na to, isang pamamaraan lang tong in brine. So, pwede rin tayong gumawa ng mga pickled. Actually, parang idadagdag lang natin yung sa solution. Either magdadagdag tayo ng mga sugar or vinegar, depende sa atin. Yung iba, naglalagay din ng mga spices. Ayan, para i-pickled siya. So, same din naman yung procedure na pag-prepare, yung mga idadagdag lang nating ingredients yung magkakaiba sa ating solution. And then, sa pagmamarket ng mga ito, so, kailangan, syempre, makakatulong din sa atin kung gagamit tayo ng mga social media. Syempre, sa pag-reach out ng mga pag-promote ng ating product. Pwede pa tayong mag-reach out sa mga local restaurant or mag-visit sa mga food market or local farmers market para ma-promote yung ating finished product. Okay. Thank you, Miss Rachel. So, yan po yung ilang mga tips para sa preparation ng gagawin ninyo, luluto nyo, ipoproseso nyong snail. At saka, of course, huwag nyo kalimutan yung binigay niyang tip na kung paano nyo gagawing maganda yung pagpapackage at sa marketing issue. Alright? So, ayan on your screen, nandiyan na po ang nutritive value. Pwede nyong balikan din yan kapag tayo ay tapos na, Of course, nandito yung isa sa pinakamasarap na pagkain, di ba, Miss Ana? Yes, yan ako. Napaka-common kasi ng pag kuhol, ang una natin naisip is gata. Ginataang kuhol. Wow. So, depende kung ano yung ilalagay natin kasi may mga iba na pinakukulaan lang muna sa gata, tapos lalagyan ng konting suka, lalagyan ng mga sili, okay na yon. Pero yung iba, para mas masarap ang gatang kuhol, ginigisa muna nila yung sa bawang, sibuyas, luya, tapos lalagyan ng sili, tapos pwede natin lagyan ng kahit anong gulay na pwedeng lagyan ng kalabasa, kangkong, yung medyo nakaka-LL tayo ng konti, spinach. O kaya kamote tops. Yung iba talaga ang nilalagay nila kasi marami silang kamoting kahoy.
nakatanim. Alam mo yung pinakadulo or yung talbos nun, yun ang nilalagay nila sa ginataang kuhol. Napakasarap daw. Ganun pala yun. Oo. Kumbaga kakaiba, kasi yung iba, ordinary natin, ordinary na makikita sa ginataang kuhol is gata lang. Hindi nila sinasamahan ng ibang gulay. Kasi yun yung ang tawag doon, yung pinakapalasak o common na ginagawang ginataan sa kuhol. Pero yung iba, para magkaroon ng ibang variety o ibang taste, texture, ginagawa nila, sinasamahan nila ng ibang gulay. Depende yan kung ang gata naman kahit anong gulay pwede Pwede natin isama. Ayun. So, that makes it special. Yes, oo. Pag ako nagka-restaurant, gusto ko laging may gatang kuhol. Kasi sa ibang restaurant, pinaka-specialty nila yan. Ang mahal, isang serve, around 250 to 450. Depende kasi sa size ng kuhol at saka kung ano yung luto. Hindi basta ginataan, may mga iba silang ingredients na nilalagay. Ayun. So, kung pwede silang magkarenderya, pwede din naman sigurong ibote yan later on, ano? Yes, oo, pwede. Yung iba nilalagay ng shell, yung iba as in meat lang. Kasi para mas ma-preserve ng tama, iba. Tama. Mas matagal yung tumagal yung yung pinakagata. Kasi ang gata kasi, di ba? Medyo madaling masira yan. Pero yung iba, may iba silang ginagawa para tumagal ng yung gata. Yes. Marami naman tayo pwedeng gamitin preservative dyan. Suka, asin. Yes, oo, yan. Yan, tama yon. So, pwede natin export yan balang araw, di ba, Miss Ana? Oo, yes, pwede. Pwede, lalo na kung napakadaming kuhol dito sa Pilipinas. Pag hindi pa naubos ang kuhol, ewan ko na lang. Hindi naubos ang kuhol dito. Biruin mo, 1986 hanggang ngayon. Kuhol pa rin yan. Problema pa rin nila. Tama naman. Okay, so yun po, ang isang magandang putahe, pwede natin pagkakitaan, pwede rin natin pang-export later on. At maganda yung sinabi niya kung may karinderya ka o restaurant, dapat may specialty kang gano'n. Baka nga bestseller pa. Baka nga maging bestseller, tama kayo. Pag nakita doon sa, di ba, makita, uy, kuhol, sarap nito, namimiss ko to. Hindi basta kuhol na ginatan lang natin. So parang meron tayong kakaibang lasa. Alam mo yung iba, imbes na patis or asin lang yung kanilang yung parang panglasa. Nilalagyan nila ng alamang. Yung alamang na nabibili sa bote, masarap. Yun ang ipapanglasa mo sa kanya. Gugutom na ako. Lasa. Tapos medyo tuyo-tuyo pa yung gata. Talaga. Yes. Nagugutom na ako, Miss Ana. Oo nga. Oo, ako din Iba yung salita niya, ako din. Talagang gutom to. Parang kumakain na ba? Oo. Okay. So, next po natin. Yan, all-time favorite ng mga Pilipino, adobo. Adobong kohol. Talaga, tinatalo mo ba yung gata? Ay, nako. Syempre naman. Kasi kahit saan ka pumunta, adobo ang hanap Ayan, so paano ba ihanda yung adobong kohol? So, kumuha ka ng kohol at least 4 to 6 kilos. So, ano yung mga sangkap na gagamitin natin dyan? So, meron tayong isang buong bawang. Isang ulo. Tapos isang sibuyas, tapos lagyan natin ng luya. So, pakuluan muna natin yung kuhol ng mga 10 minutes. After kumulo, so, tanggalin natin, sungkitin natin yung mga laman. Tatanggalin naman natin to sa shell. Okay. Para kumapit yung lasa nga ng adobo. So, after nun, so, pag natanggal mo na yung shell dun sa yung sa meat laman, sa shell. Baliktad. So, natanggal mo na yung laman doon sa shell. So, igisa mo na yung luya, bawang, sibuyas. Then, pagkagisa mo, ilagay mo na yung kuhol. Yung meat ng kuhol. Then, tagalan mo lang. Kailangan dapat, medyo tuyo. So, maglagay tayo ng kalahating cup ng toyo, 1/4 na garlic, na vinegar. Tapos, maglagay din tayo ng asukal. Kahit mga 1/4 lang. Konti lang. So, hayaan lang natin kumulo yung kuhol doon. Tapos, hintayin natin siyang matuyo. Pag medyo matuyo na at kumapit na yung lasa. Yung lasa at the same time yung
yung mantika, medyo masarap kasi sa adobong kuhol yung medyo kumakapit yung mantika Tapos kung gusto mo naman, lagyan mo ng sili. Oo. Or yung iba naman, para lagyan natin ng konting twist yung ating niluluto, pwede naman nating lagyan ng ketchup. Yes, pero dapat tuyong-tuyo yung pagkakaluto mo para kapit yung lasa doon sa laman ng kuhol. Yun, pwede mo rin yung gamitin as sa iyong, kung gusto magkaroon ng restaurant, pwede mong gamitin, pwede mong itinda. Yun nga, katulad nun, dapat yung lulutuin mo is masisigurado mo na dapat maging bestseller. Yun. Yeah. Kakaiba. Para kahit papaano, is balikan naman yung luto mo. Pwede din naman kapag may nakita ka ng malapit sa inyo. Siyempre, kapag daming tao, video okay, karaoke. So, patikim mo yung kuhol para mapagkakitaan mo. Kapag may video okay, merong di ba? Yun, di ba? So, yun, pwede mo nang ibenta kahit sa kapitbahay. Yun. At saka sa restaurant, madaming pwedeng pagbenta, hindi lang sa restaurant, hindi lang sa karinderya. Pati na rin sa loob ng bahay nyo, patikim mo rin. Oo, syempre. Alam ka naman di ako makatikim ako nagluto. Gusto ko benta muna bago sa loob. Ganun ba yun? Hindi, masarap kapag kasi natikman ko na po ito, masarap talaga yung tuyong-tuyo, tapos may sili. Yung medyo mamantika yung pagka-adobo mo na kumakapit. Ang sarap po, lalo na kapag ang kanin mo ay mainit. Ay, yun na. Talaga yun na. So, ito, dito, local, at saka pang-export din. Pwede mo rin siya ilagay sa bottle. Sa can, bottle. Tapos lagyan mo ng adobong kuhol. Oo, di ba? Yes. Made by Philippines. Saya, di ba? Okay, so, puntahan natin yung next. Ito, napakatindi ng demand nito ngayon sa atin. A different take on our usual chicharon. Yes. Okay, so first, run through lang po sa procedure. So, una, of course, you gotta collect the kuhol. And then you soak it in water for mga 24 hours. Yes. And then you boil it for 20 to 30 minutes as preparation. Tapos tanggalin nyo yung laman from the shell. And then you gotta clean it again. Tanggalin nyo yung intestines, yung stomachs, yung paalam po matitira kasi yun lang po talaga gagawin nating chicharon. And then you put alum on it or tawas, food grade. And para ma-preserve yung crispiness and yung unpleasant odor mawala. And then pagkatapos na, you're gonna marinate it. Tapos yung sa marinade po, you're going to mix soy sauce, black pepper, vinegar, garlic, and chili. The usual. Yes, and then you're gonna marinate it for around 24 hours. And then, pagkatapos i-marinate, isa-sun-dry nyo po. 2 to 3 days. Pero kung gusto nyo naman pong masabilis, pwede nyo po i-oven for 40 degrees Celsius for 48 hours. So, and then, pagkatapos po nun, pagkatapos i-sun-dry your oven, di-deep fry nyo 2 minutes. Then after that, air dry it for 3 days. And then pagkatapos si air dry, gagawa po kayong batter, cornstarch or flour, and then you mix it with egg, tapos roll nyo lang yung kuhol. And then last, i-deep fry nyo ulit for 5 minutes. And there you have it. Malutong na malutong. Yes. Tapos pwede pa ibenta. Yes. So, karaniwan yan ngayon, may nabibiling parang pouch na silver. Parang ganun, parang ang itsura ay foil. Doon nilalagay yan. Tapos binibenta. Pwede yan sa mga bus, diba? Pag may mga nagtra-travel. Totoo yun. Tapos may suka ka ng kasama. Correct. Yes. Magpapasarap din yung masarap yung suka mo. Oo. Dapat. So, yan po, ay ilan sa mga putahe lang. Ang dami pa pong putahe. Meron pang talagang mga special na dish, no? Na ginagawa na rin sa ibang bansa. And of course, pwede rin... May nag-comment kasi nga dito, ang sabi, pwede daw yung sisig, kilawin. Yes, pwede. Tama po yun, no? At pwede rin siyang okoy. Oo, masarap, okoy. So, yan po, marami pa po tayong pwedeng maisip, pero kailangan pa tayong musa dahil napakarami pa rin ho namin bibigay sa inyo ng mga pamamaraan para po pagkakitaan natin ang kuhol. So, ano pa ang pwedeng paggamitan ng golden kuhol nito para maging negosyo po natin?
or pwede nating pakinabangan. Ano ba ang mga pakinabang dito? Pwede po siyang weed control. So, may mga gumagamit na ng kuhol para i-control yung weed nila, lalo sa mga rice farms. Because there's a lot, diba, sa mga rice farms. Malaking problema yan, yung damo eh. Yes, plant. So, mga 10 days after transplanting and 21 days after direct seeding. Doon mo gagamitin? Yeah. Pag resilient enough na yung plant. Okay. Tapos pwede nyo na po yun sa weeds. Paano? Gawing weed control. So, mismong yung snail po, pakakawalan nyo doon? Ganon? Para kainin yung... Madamo. Yeah. Okay. And may gumawa po talaga nun na rice farmer already. And he's from Korea actually. Tapos ginamit niya, pinakain niya yung mga weeds and gumana. Wala namang na-damage na rice. Okay. Kasi mas inuna nila yung weeds. Yeah. Yes. Aha, okay. So, may kinalaman siguro dyan na Miss Ali yung edad ng palay na hindi mo na nila pinuntahan. Yeah, sturdy na yung resilient, sturdy Yung quality palay. ng palay. Okay. Yes, actually mga ibang Asian countries, they already do that. Pero mo, Korean, peste siyang pang-ano mo pala ng weeds. Yeah. Okay. Anyway, eto pa. So kung dahil nga ang kuhol ay problema natin sa palayan, so pwede pa rin siyang maging kaibigan ng farmers. Kasi nga kaya niyang puksain yung atangya. So paano? So ang ginawa dito sa atin, may in-experiment na yan ng ilang mga agencies, agriculture agencies dito sa atin, na ang ginawa nila, kumuha sila ng kuhol. Tapos dalawa, buhay at saka pinokpok, crush nila. Ang ginawa nila doon, so naglagay sila ng kawayan, mga 1 meter ang taas doon sa farm. Tapos Mula sa land. tapos soil. Tapos nilagay nila sa isang lagayan yung kuhol. Tapos sinabit nila doon. Nung sinabit na nila, so napansin nila na yung atang niya is mas lumalapit doon sa kuhol compare dito sa palay. So napatunayan nila na pwede palang matrap yung atang niya doon sa kuhol. At kapag natrap na doon, so pwede mo na siyang patayin kung ano man yung gusto mong gawin, kunin doon sa atang niya. Nabawasan na rin yung problema ng ating mga farmers. Dahil nga yung atang niya, 'di ba, number 1 na problema sa palay. Yes. So dapat ilalagay mo yon, yung ganung sistema na yon, bago mag-reproductive yung palay. Bago magbuntis. Kasi sa panahon na yon, doon mas maraming atangya ang pumupunta dahil nga sinisip-sip nila yung bunga, di ba, ng palay. So, dapat ilagay, mga 1 week bago magbuntis, ilagay mo na yun doon. Para doon na yung atangya at hindi na sa balay pumunta. At napatunayan nila yan na kahit crush o Sariwa, fresh. sariwa is parehas effective po na napupuntahan ng atangya. Yun. So, doon nadadirect, in short, yung mga atangya kesa pinsalain yung inyong palayan. Yun, 1 meter yung kawayan, 1 meter ang taas from land. Then, maglagay kayo ng 10 meter yung interval sa bawat palayan. Merong patlang. Yes. O, yun. So, isabit nyo po yan doon. Kasi diba? minsan kasi hindi natin namamalayan, di ba, yung atang yan, nandun na sa palay. So, ahead pa lang, maglagay ka na at least kahit kung anong ginagawa mo, pagbalik mo, ay, ito na pala yung atang yan, nahuli na. Correct. So, yan po ay nagagamit pan-trap sa mga atangya. Ayan. So, now, we go to next. Magagamit bilang materyales paggawa ng alternatibong organikong pataba na likido. Iyon. Organic liquid fertilizer. So, mahilig po tayo sa paggawa ng mga probiotics, ano? Ganito rin ang style. Pwede nyong pagkakitaan, pwede kayong yumaman dyan kasi yan po ay magagamit ang abono na organiko. So, pwede nyong ibote, ipa-register sa mga kinukulang ahensya para makapagbenta na kayo ng sarili nyong branded na, locally branded na organic fertilizer in liquid form. So, paano po natin magagawa yan? Yung pong kohol ay ibababad nyo sa sabaw ng nyog. Di ba nahihingi lang sa palengke yung pag nagbiyak ng nyog, tatapon lang yung sabaw. So, kumuha kayo doon. Siyempre, salain nyo para wala naman yung mga balat ng nyog doon, kung ano man dumi.
and then kumuha kayo ng konting tubig. Ano ho? Pero mas maganda kung hugas bigas ang gagamitin ninyo. Hugas bigas plus coconut water plus yung kohol. Siyempre yung meat. Hindi po yung shell. Ano ho? Kasi lalamasin nyo yan. Di masugat kayo. So, dapat tanggal na po. So, ito pong kohol na ito, na meat, yung laman ng kohol, ibabad nyo muna yan. Halimbawa, mga 24 hours. Pag nababad nyo na po yan, lalamasin nyo. Okay? So, yung pinagkatasan na yan, ihahaluan nyo rin ng molasses or sugar, parang just like yung paggawa ng probiotics. Hahaluan nyo rin ng halimbawa ng Yakult. No? Okay. Depende sa dami, tansyahan na lang po yan. Kailangan mag-experiment kayo. Hindi namin sasabing 1 boteng Yakult, 2 boteng Yakult. Nasa sa inyo po yan kasi yan ang magiging parang activator. Yes. Yan ang magiging pangsimula kasi meron ng bacteria na good. So, pag ibinabad nyo po yan, ilagay nyo sa container, takpan ninyo, and place it sa mga lugar na mahangin, pero hindi magagalaw. And then, after 5 days or 1 week, silipin ninyo, fresh smell po yan, good yan. Pag bad smell, may contamination. Ano? Ang mangyayari dyan ay mag-uulit kayo. Pero may mga technology rin tayong ginagawa na pwede nyong ilagay na dyan para hindi na siya magkaroon ng contamination. Or kung hindi nyo naagapan, wala pang technology, then lagyan ninyo ng technology, alisin nyo lang yung maitim or mabahong bagay, then lagyan nyo technology, and of course, lagyan nyo uli ng pagkain ng bacteria, which is the asukal or molasses. Okay? So, yan na po ang magagamit ninyo na organic fertilizer. Para po magamit ng farmer yan, ipapayo nyo doon sa bote na gagawin ninyo na label is kukunin nyo yung extract dito, di ba? Yun ang ilalagay nyo doon. So, yung pure na extract ang nando sa bote nyo. So, how to use it is, i-dilute nila yan sa tubig. So, example of dilution is, sa 16 liters of water, which is a knapsack sprayer na capacity, ay maglagay po kayo ng mga 6 na kutsara nito hanggang 10 kutsara ng inyong concentrate. Then, ini-spray po nila yan sa palay. So, as liquid organic fertilizer, pwede ko yung yumaman dyan dahil iparegister nyo lang para maging lehitimo yung negosyo nyo. Pero napaka-effective po yan. Yan po ay mismong ginawa na ng ating mga ahensya ng gobyerno. Kaya proven po yan. Yan po. Salamat po. Question po, Miss Annie. Ayan, kung gagamit ako na o gagawa ako na para mas unique yung aking fertilizer liquid, pwede ko ba yan samahan ng ating technology? Opo naman. Para mas maging active. Kasi sabi nga natin kanina, sa preparation pa rin natin, minsan nagkakaroon ng contamination. Kaya yung technology, pwede ninyong mailagay doon para magtuloy uli. Ayun, yes. Okay. Para mas powerful ang mga bacteria na makikreate ninyo. Pag napunta na sa lupa yung Miss Ana, yung ating organic fertilizer na yan, na may technology, mas gaganda rin pati yung soil. Quality ng soil. Yun ang maganda, yung uniqueness na dahil may technology. Correct, tama ka doon. So, yan po, isa sa pwede nating pagkakitaan at ikayaman. Ang tanong nila, paano ba mag-culture niyan? Teka lang. Paano mag-culture? Paano ba mag-alaga niyan? Saka na natin pag-usapan, meron pa ako papagitin. Kasi may nagtanong na dito Si Sir Dan Cobaria. Gusto ko po malaman paano ito i-culture sa small farm. Yan. Medyo ibibitin natin sila Miss Ana ng kaunti. Kasi kakapusin tayo ng oras. Kailan madetalye natin ang gusto. So, isang araw po isa-set namin ang paraan ng pagkukulture nito sa maraming paraan at sa simple at sa kahit malit lang na espasyong meron kayo. Ayan. Nakakasabi. So, abangan ni Sir Dan Cobaria yan. Abangan niyo po. Ngayon, may dadagdag lang tayo na iba pang pwedeng magamit o pakinabangan mula po sa kohol. Isa po dito sa space, hindi naman kayo astronaut no? Pero sa space po, ginagawa na nila yan, iniisip nila kung paano magkakaroon ng closed, nabanggit na natin yan dito, naging topic na natin yan, closed ecological system, kung saan magkakaroon po ng exchange of bioelements. Sabihin kung ano yung meron sila doon sa space, dapat yun na, iikot na lang doon. So naisip po dyan na kailangan may makain sila, kailangan na hindi na sila masyadong mahihirapan maghanap ng materyales, naisip nila dyan ang kohol.
Kailangan lang nila magkaroon ng algae. Oo. Kasi yun ang kakainin ng kohol para mabuhay, para makapagparami sila, para may kainin ang astronaut, ang tao ng kohol. At yung kohol naman, dudumi yan. So yung dumi naman ang magpe-fertilize para mas dumami pa rin ang algae. So that's close ecological system. So that's one use, beneficial use ng kohol. Another, kasi puso kami sa oras kaya medyo short lang, pinupulbos po natin ang shell ng golden apple snail. Yes. At alam niyo ho ba nakakapag-purify yan? Baka gusto niyo baka gusto niyo magpa-patent ng purifier ng tubig. Lalagyan niyo sa halip na coal ay, yun ang coal ngayon, di ba? Puro mga carbon, So, ang gamitin nyo, yung pinulbos na shell ng snail. It is proven po na nakakapagpalinis ng tubig, nakakaalis ng lahat po ng mga contaminants. And of course, cadmium. Ang cadmium, napakadami po niyan dahil minsan sa tubo ng tubig natin. Di ba yung mga corrosion? No? So yan, pag nilagyan mo, ipinadaan mo yan sa tubo, halimbawa o lugar na merong pinulbos na golden apple snail, napupurify ang tubig, nalilinis, nawawala yung cadmium, which is very hazardous sa ating kalusugan. So that's one beneficial use again. Yes. Teka po, meron pa po eh. Lilista ko na lang po kasi marami eh. Isa po is yung chitosan. Ay, ayan. Medicine. Lahat po kasi ng shell, pati nga crab shell, lahat ng may shell, ginagamit po yan ng mga sa medisina na pinupulbos po yan para po sa kalusugan ng tao. Maraming naipanghahalo po sa gamot yan na nakakatulong sa ating kalusugan. Marami po yan, hindi na natin mabanggit eh. Lahat na ng sakit, isipin mo na, cancer, lahat. Hinahalo po yan sa paggawa ng gamot. Because napakarami pong nagagawa niyan. Ayan, in short na lang po yan. And panghuli po, dahil rich in calcium po yan, ginagamit as filler sa mga ceramics. Ayan. Ay, si Miss Ana, doon sa PIDS, di ba, Miss Ana? Yes po, napakadami. Actually, dito si Sir Cubaria, ang sabi niya, pinakain niya yan sa baboy, sa kanyang manok, sa itik. Ayan. So, medyo talaga makakatipid tayo ng konti sa ating pakain, lalo na ngayon, sumataas yung pigs sa ngayon. Yan. Ito, baboy, manok, pato, bibe, pinapakain ni Sir Cubaria sa kanyang farm. So, wala talagang forma yung doon, Miss Ana, no? Hindi na makakaporma yung coal. Wala na. Walang tapon eh. Mapakit, mapashell. Wala talagang tapon. Oo. Sa bukid, mga kaibigan, magpakolekta lang kayo. Matagal na itong ginagawa. Pakolekta nyo sa mga bata, may hawak na maliit na sako. No? Pakolekta nyo yung mga kohol sa bukid, imbes na maging peste sa inyong palayan. And then, kung medyo naman kayo, makakatulong kayo sa mga batang ito, sa pamilya nila, abutan nyo ng kahit sa amin kasi sa Nueva Ecija, isang sako, dala-dala lang yung 25 kilos sa sako. Pag pinuno nila yon, binabayaran namin sila ng 50 pesos, malaking tulong na sa pamilya yon. Tapos nabawasan pa yung kohol na peste sa palayan nyo. Yes. Tapos ibenta pa ng benta nyo, pakain sa itik ni Mr. Dan Cobaria. Diba? Yun. So, napakarami hong paraan para tayo ay kumita at maging mayaman later on. Doon sa sinabi ni Miss Ali, napakalaking industriya niyan. Beauty products. Sabi nga nila, nagiging radiant white ang mukha mo dahil sa pag-a-apply ng mga products na ito. Healthy, of course. Parang nababata. Miss Rachel, you have something to add? Ayun, yung kagaya nga ng mga nabanggit ng mga dish and yung mga pagkain na pwedeng ipang-export or syempre para mas maingganyo sila. So, i-mention din natin syempre yung mga nutritive value nitong mga apple snail. Golden apple snail. Yan. Kanina, nung sinabi ni Miss Rachel po, mga kaibigan, bago kami nagbanggit ng mga putahe, nabanggit na niya yung preparasyon sa snail. So, hindi nyo basta iluluto yon. Kaya kami nagbanggit ng mga recipe kasi intindido na po sa nabanggit ni Miss Rachel na naiprepara nyo siya ng maayos, na nawala na po yung posibleng mga problema dyan. Kasi meron pong tanong sa atin,
yung iba nating mga listener bago po natin isimula na ang ating program. Do snails carry disease? Meron po, Pero may tanong si John Howard. Also, what causes liver flukes in livestock? No? Yan po ay tanong niya. Kasi sa totoo lang naman, alam naman natin lahat yan, kaya nga pinapasukan natin ng kohol. Kasi minsan may dumi sila, may pupo, may buhangin, may putik, at lahat na ng dumi dyan. And of course, nagiging host din ng liver fluke yan. Gaya ng sabi ni Mr. Howard, John Howard. Good morning, sir. But, ang sikreto lahat ng yan, ay iluto nyong mabuti ang pagkain. Kahit naman isda, may liver fluke. At iba pang mga worms. Lahat ng parasites, meron po yan, hindi lang sa snail. Sa kinakain nating inihaw, sabi nga ni Sir WBA. Importante, lutuin yung mabuti ang pagkain para makaiwas sa mga ganitong parasites. And ito pong liver fluke na ito, sa totoo lang, kung sa hayop nakakapasok ito more sa mga ruminants, kasi ang cycle niyan just to add information sa ating viewers, yung liver fluke merong eggs yan. Okay? Hanggang sa lumalaki unti-unti yan, Pero yung pinaka niyan, medyo maliliit kumbaga, ay nandoon nakakapit sa damo o sa plants. Kakainin halimbawa ng baka yan o ng sheep kung sa ibang bansa, Pag nakain niya yung itlog doon, lalaki sa kanyang sa baka, halimbawa kung baka yan, hanggang sa ipupo niya yan. So pag dinumina niya yan, lalaki na naman yan. Pero habang lumalaki yan, doon sa parang juvenile period niya, naghahanap yan ng sasampahan niya na snail para makomplete yung life cycle niya. So parang ginagawang host, intermediate host, yung kohol. Pero pag wala siya nakita, pwede na siya mamatay later on, di ba? Ngayon, tayo, mga tao, pwede rin nating makain yan. Pero itlog lang ang makakain mo kasi yun yung nakadikit sa plants. Kaya pag hindi mo nilutong mabuti, kahit ano namang worm, hindi lang liver fluke, talagang merong itlog na mapupunta sa katawan ng tao. Pag hindi mo nilutong mabuti ang pagkain, so importante po, talagang yun ang bottom line. Iluto nyo mabuti ang pagkain para kahit anong parasites hindi makapasok sa inyo. Ngayon, sabi niya, nakapasok na, paano yun? Pagdating mo sa inyong stomach, sobra-sobra hong acidic ang ating stomach. 1 hanggang 3 o 3.5 pa nga minsan. So, do sa 1, napakatindi yun, na acid. Gastric ulcer na abutin mo. Ibig ko lang sabihin, tunaw po yung itlog na yan pagdating po doon sa stomach mo. Kaya wala kayo pag-aalala. Ang problema nyo lang is, kung halimbawa yung mismong larvae ng liver fluke o iba pang parasites, madaanan ninyo, dumikit sa skin nyo, tapos pumasok through skin, hindi lang sa snail, huwag nyong pag-diskitahan lang ang snail. Lahat ng panahon at lahat ng parasites meron din sa paligid natin. Pag dumikit sa skin nyo, merong pumapasok dyan sa sobrang liit, and then sumasama sa blood. So, pag nasa blood na yan, papasok na yan, dadaan na yan syempre sa atay mo at doon na siya mag-stick. Kaya nga meron tayong mga alagang hayop na butas-butas ang liver, 'di ba? Kasi doon sila nanirahan. Okay, sumipsip ng dugo. Ngayon sasabihin ng iba, bakit hindi sila naaanod na doon pala sila sa blood stream, 'di ba? Kasi meron silang parang ngipin na nakakadikit sila doon sa tissues, so hindi sila masasama sa agos. At pag gutom na sila, pupunta na uli sila sa liver, and then, pagbusog na sila, babalik sila sa bladder. Okay? So, ito po ay kahit anong parasites, Mr. Howard, not only the liver fluke and not only snail ang pwede nating panggalingan ng mga ganitong parasites, kundi sa lahat ng pagkain, pag hindi mo nilutong mabuti, talagang pwede kang ma-infect nito. Okay? Yun. Pero kung may technology na ang alaga yung hayop, pagdating sa paglabas ng poops, wala na po yan lahat malinis na. Ito sabi nga ni Sir Dan Cubaria, correct po, iluto po ng mabuti ang snail. Since bata pa kami, ginagamit na namin ang kuhol at susong hapon. Pagkain ng mga baboy, manok, pato, bibe, pero niluluto po namin ito na may asin sa drum ng 1 oras. Yun, totoo yun. Tama yun, binibigay ni Sir Dan. Actually, sa amin nga, natatandaan ko ng bata kami, kapag nangunguha kami, nilalagyan pa namin ng sili. Pinapasukan namin yung kuhol, nilalagyan namin ng maraming sili, tapos magdamag pa siyang
nakababad. Oo. Para talagang isukan niya. Tapos makikita mo sa umaga, may mga itim-itim sa taas na nakadikit. Yun, okay. lumabas na yung kinain mo. Wala yan sa lolo ko. Ano, sa lolo mo? Oo, ganito yan eh. Para isang tip daw, isa naman talagang tip. Kung magbababad ka kung ilang oras siya, pero yung mga nakalutang, huwag mo nang isasama. Yes. Kasi yan yung nagiging cause na mas maraming bakterya kasi patay na sila eh. So, huwag na natin isama yan. Yun, yung mga nakalutang. Once na binabad natin. Yan. Okay. So, natawa si Miss May. Yari ka sa lolo niya. Talaga naman, syempre, hindi ako lalaban sa lolo mo. Oo, wala. Patay na eh. So, yan po. Hayaan nyo sa susunod na mga farmers talk. Antabayanan nyo lang po. Yan po ay ating itatapik yung snail farming para po pagkakitaan nyo ng gusto. Sa sariwa pa lang, tiba-tiba na kayo sa kita niyan. Sa sariwa pa lang. Pero ngayon may mga issue ngayon eh, no? Yung G4. Yeah. H1N1. H1N1 G4. Yeah. So, ayan eh. Siguro pag-usapan din natin 'yan para alam natin kung paano natin paghahandaan. Yes. Okay, so meron tayong mga message. Yes, good morning. Sabi ni Sir Mark Beldad, at the rate it's going development, nicely good another day. Oh, thank you. Sabi po ni Sir Dan Covaria, bitin po ang discussion. Hehehe. Oo, kasi gusto niya talaga malaman yung paano pag-culture po ng kuhol yan. Kaya antabayanan po natin yan kung kailan natin itatopic. Yes, oo. Ayan nyo po, malayong malapit. Oo, malayo po. Baka bukas na, ngayon na. Next time. Good morning din kay Samin Espanyo, Rodi Padilla, at saka kay Richard Parnada. Okay. Sino pa? Good morning kay Gina May Torayo. Good morning po. Luznel Pakpako. Morning. At saka kay Miss Judes Atemro. Ate Judith, good morning po kay Sir Edmond Pacure. Yan. Good morning everyone watching from Los Baños, Laguna. Yes, ano pa lang kami ni Sir. Los Baños din po ako, Sir. Andito lang ako. And of course, good morning to Arya May Pakpako Indaya. Happy birthday. Oy, happy birthday. Krishna Althea and Kylie Alexandria. Si Kylie. Sila. Hi, Kylie and Thea. Ay, tsaka batiin natin yung sinabi nating babatiin natin. Si Sir. Yun sinabi natin na babatiin natin ngayon na nanonood. Oo. So, si Miss Alu. Yes. Good morning, Miss Alu. Good morning sa iyo. Miss Alu, good morning. Watching. Good morning. Hello. Oh, shoutout daw, sabi niya, kay Miss Ana eh. Oo, eto, sabi niya. So, ayan po, wala na tayong pagbate. Okay na? Good morning din kay Donnie De La Cruz from Urani, Bataan. Ayun. Sa lahat-lahat po ng mga nanood at sumilip, salamat po na marami, mga nag-message. Antabayanan nyo po yung snail farming. No? Hayaan nyo, ihahanay natin yan. Yes. And we also invite you to join Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or LATO po. Yes. Punta lang po kayo sa group and click join group. Yes. Good morning din po sa ating mga OFW na every Saturday po is nag-aabang po sa atin. Oo. Tuloy lang yung ating mga orders, ano? Yes. Kung may message po, message kayo dito sa Atovi Nanotechnology po. Ayan. Okay po, yung G4, hayaan nyo po. Yan po ay kailangan nating matapik para mapaghandaan po natin kung ano dapat natin gawin kung sakali man. Yes. Okay? Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Miss Ana, thank you. Yes, maraming salamat din po. Oo, Miss Rachel. Yes, maraming salamat din po sa inyo. Hanggang sa susunod na Saturday, Team Atovi always continue to educate. Share! And inspire others. Thank you po. Maraming salamat. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang.
Tulak lang pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi naghina ang loob. Determinado ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang